Ang bakbakan sa gitna ng mga Holy Knights ni Luffy, ni Sanji at nitong si Zoro na kung saan pagtutulong-tulungan nilang bugbugin nitong si Summers. Dito din natin makikita ang panibagong atake nitong si Luffy na ang Gomu Gomu no Dawn Tor Rifle. Isang napaka-OP na atake na binubuo ng Conqueror's Haki, Armament Haki at ng Lightning na nag-one-tap kay Summers. Ang revelasyon na way back then sa ancient times, nagkaroon pala ng laban sa gitna ng Sun God Mika at ng previous user ng Devil Fruit ni Loki, ang Nidhogg Devil Fruit. Ang revelasyon ng kung ano talaga ang ability ng mythical Devil Fruit weapon ng Elbaf na itong si Ratatoskr or itong si Ragnir. At another confirmation na kilala at alam nitong si Imu kung anong dragon na ito. Alam niya na ito si Nidhogg. Ang lahat ng yan at marami pang iba tatalakay natin dito sa ating full chapter spoiler para sa One Piece chapter 1175. Kaya siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa. Let's go! Ang title ng chapter na ito ay Nidhogg. Wala nang paligoy-ligoy pa dumating dito si Sanji. Tinulungan niya si Robin na binabalutan nga ng mga vines nitong si Summers. At ayon sa chapter spoiler na ito guys, nagawa niyang sunugin ang lahat ng vines na yon ng walang kahirap-hirap gamit ang kanyang Jabol Jambe. At kung natatandaan nyo, napakakunat at napakatitigas ng mga vines na yun ni Summers. Literal na mas matigas pa sa bakal. Rason kung bakit wala ngang kahit na sino sa mga giants ang kayang putulin nito. Pero dito, nagawa itong sunugin. Nagawa itong wasakin nitong si Sanji gamit ang kanyang Jabol Jambe, ang apoy na nagagaling sa kanyang paa. Hindi dito nabanggit kung gumamit siya ng Conqueror's Haki, pero I think doon na din to papunta guys. Dahil hindi naman niya basta-basta masusunog yun ng ganun lang. Sumunod na scene ay makakarating naman tayo kay Zoro. Ito namang si Zoro agad na pumunta sa mga bata, sa mga hostage na mga giant children para putulin at hiwain ng mga vines na nakabalot din sa kanila. Ngayon guys, pagdating dito kay Zoro, I think alam niyo naman and malinaw na marunong nang gumamit ng Conqueror's Haki itong si Zoro. Walang problema ito sa kanya, madali niyang may hiwa ang mga vines na yun itong si Summers. Rason kung bakit nakita ni Luffy at believe na believe siya. Proud na proud siya sa kanyang right hand man habang sinasabi na as expected, I always believed in you. Na para bang alam nitong si Luffy na eventually, walang kahirap-hirap na matututunan at magagamit talaga ni Zoro ang kanyang Conqueror's Haki. Which means ngayon ay nakita na rin itong si Zoro kung ano talaga ang form nitong si Loki. Hindi nagtagal, dinala nila ang mga batang ito papunta kay Harul. Dahil si Harul nga ang eldest, siyang nagsisilbing elder ng loob ng Elbaf Kingdom. Siyang nakakaalam ng kung anong dapat nilang susunod na gawin na measures. At dito na nga na-reveal ang tungkol sa Devil Fruit na kinain nitong si Loki. Ayon dito kay Harul, ang Devil Fruit na nakain nitong si Loki ay ang mythical Zoan Devil Fruit model Nidhogg. Ito na guys ang confirmation. Hindi na ito analysis, hindi na ito theory. Ito talagang pangalan ng Devil Fruit ni Loki. Which means, all throughout this time, tama talaga ang ating theory at ang analysis tungkol sa Devil Fruit nitong si Loki na paulit-ulit, napakatagal na nating ginagawa ng kung ano-anong analysis video mula pa noong June 2025. Pero ngayon, it is now confirmed, ang kanyang Devil Fruit ay ang model Nidhogg. At dito na din natin malalaman kung bakit napaka-overpowered ng Devil Fruit na ito. Kung bakit ayon kay Rox before, dapat si Harald ang makakain nito para talagang ma-maximize nilang potential ng Devil Fruit. Ang mythical Zoan Devil Fruit daw na ito ay nagbibigay ng ability sa kahit na sinong magiging user nito na mag-transform sa pinakamalaking dragon sa buong mundo. Tama kayo nang narinig guys, kahit sinong makakain ito, talagang literal na magiging isang napaka-massive na dragon sila. However, proportional ito sa size na kakain nito. Which means, kaya ganito kalaki itong si Loki ngayon ay dahil sa isa nga siyang pure, ancient giant warrior. Which means, kung isang normal na tao lang ang kakain ng Devil Fruit na yon, magiging lang ang pinakamalaking dragon sa buong mundo. Pero ngayon, hindi lang isang higante na kakain ito, kung hindi isang ancient giant warrior. Rason kung bakit sobrang laki nito
at talagang literal na magmumukhang microorganism na lang ang mga normal na humans sa presensya ni Loki. At hindi lang yan, ang previous user daw nito ay ang tinagurian na God of War ng Elbaf Kingdom, isang literal na halimaw, isang napakalakas na warrior na nagtataglay hindi lamang ng devil fruit na ito, kung hindi ang mythical devil fruit weapon din ng Elbaf na si Ragnir. And here you go guys, another confirmation. Ang Ragnir na ito ay mas kilala sa tawag na Ratatoskr. Kaya ayon din sa ating analysis, ayon sa ating theory videos, tama na naman guys. Dito din guys ay obvious na in-reveal kung anong ability nitong si Ratatoskr. Dahil ang tawag daw dito noon kay Ragnir ay Ice Squirrel Ratatoskr. Ibig sabihin ng nakita natin na atake noon nitong si Loki sa Underworld na ginamitan niya ng Niflheim ang isang Draugr ay ability talaga nitong si Ratatoskr. Hindi niya pa yung ability, weapon niya pa lang yan. Nabanggit din dito ni Harul na noon daw nung ancient times naglaban ang Warrior of Liberation, si Sun God Nika at ang God of War ng Elbaf Kingdom. Hindi dito nabanggit kung sino ang nanalo sa dalawa, pero tulad ng narinig nyo, it's much as if equal ang dalawang yon. Dahil hindi naman papalag ang God of War ng Elbaf Kingdom kay Nika kung talagang malulugi siya. Na nangangahulugan guys, na ang dalawang ito ni Loki at nitong si Luffy ay hindi talaga nagpapanlayo sa lakas. Kaya nasa delikado talaga ngayon ang mga Holy Knights. Matapos ang revelasyon na ito, nag-proceed naman itong si Luffy para atakihin si Summers. Na alam nyo naman, deserve ito ng matandang ermitanyo na ito. Sa kanyang Sun God Nika form, nag-perform ng panibagong atake itong si Luffy. Isang atake na tinatawag niya na Gomu Gomu no Dawn Thor Rifle. Isang napaka-OP na attack na previously nakakita na daw tayo ng mas inferior version nito. Ginamit niya ito before sa Dressrosa arc. So hindi naman dito na specify guys, but I think ito ay ang part kung saan ginamit niya ang elephant gun na infused with lightning. Ngayon, ginamit din ito ni Luffy. Pinagtatadtad niya ng atake at ng suntok itong si Summers. Talagang literal, buong katawan daw ni Summers tinamaan ng kanyang atake. Winantap niya si Summers gamit ang isang atake lang. Na hindi nakakapagtaka guys, especially since ayon dito, ang atakeng ito ay infused with armament haki, conqueror's haki, at maging ang lightning na maaaring nanggagaling sa lightning nitong si Nidhogg ni Loki. Literal na talagang madudurog dito itong si Summers. At ayon nga sa spoilers na ito guys, talagang nakuryente pa daw itong si Summers sa ginawang atake nitong si Luffy. So most likely makakakita tayo dito ng isang satisfying panel. Habang itong si Loki naman, lahat ng mga natitirang mga monsters, mga nightmares, pinagpapatay niyang lahat. Wala siyang itinira. Na hindi nakakagulat, especially since nakita natin parang napakaliliit na mga pets na lang mga nightmares para kay Loki. But still, kung tatandaan nyo guys, ayon kay Killingham, babalik lang ng babalik ang mga nightmares na ito. I guess not until si Killingham mismo ang durugin at patigilin nila. Dito din ay napansin itong si Imo ng napaka-massive na Black Dragon na ito. At ang nakakagulat, kilala ito ni Imu. Ayon dito kay Imu, napakatagal niya nang hinahanap ang dragon na ito. Tinawag niya ito na si Nidhogg. At tulad ng inaasahan niya, nasa Elbaf daw pala talaga ito all this time. However, this is where the chapter ends. Pero huwag kayong mag-alala guys dahil magkakaroon tayo ng full chapter review this coming Friday. Kaya para ma-notify kayo pag release ng video na yon, siguraduhin nyo lang na naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.